5 kutsara lamang nito, tiyak na gaganda yung inyong mga halaman. Mas kakapal, mas mamumunga, mas ligtas at mas malusog. Ay mayroong properties na porous, no? Yan yung kanyang sisilbi po siya, no? Na tagapag-hold, no, ng mga nutrients. So tuwing kailan lang ba pwedeng itong gamitin? Gamitin nyo po ito every... Hello everyone! This is Sir Misunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, garden tips na naman tayo. Mayroon akong ituturo sa inyo, no? At ito po, 5 kutsara lamang nito, tiyak na gaganda yung inyong mga halaman. Mas kakapal, mas mamumunga, mas ligtas at mas malusog. Ano kaya itong garden tips natin na to ngayong araw na to? Malalaman nyo yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. At yun nga pong araw na to, panibagong garden tips na naman po ang ating matutunghayan, ano. Ito po ay mula dito sa nakabalot na to. Ano kaya itong nakabalot na to? Ayan po. Look. Yung ating charcoal o uling, ano. Alam nyo ba na maraming benepisyo ang charcoal, ano, pagdating po sa paghahalaman at sa mga plants na rin po natin, ano, malaking tulong sila, no. Once in a while, naglalagay po ako ng ganito, no. Pero may ginagawa muna tayo dito bago natin ilagay. Actually, yung iba po, minsan, direkta na nilalagay yung malalaking tipak, ano. Pero ito, papaliitin natin to, no. Kaya kailangan natin ng, yan, pandikdik o mortar and pestle, no, dikdikan. So ito yung pandikdik ko, i-crush natin, ano. Papakita ko sa inyo kung ano yung prepared ko na laki nung uling, ano, kasi yung iba dinudurog na durog, ano, pero ako mamaya makikita nyo kung gaano lamang kalaki, no. If 5 na kutsara lang po niyan, pwedeng na makatulong sa inyo, no. At i-apply natin yan sa ating mga plants. Makikita nyo rin yan, kaya samahan nyo na ako. So ngayon mag-start na tayo, no. Kukuha tayo ng mga uling. Ito yung mga hardwood na charcoal, ano. Pero may mga nabibili na kasi na yung ginagamit talaga sa plants, ano, na charcoal. Pero this one kasi pwede kayong gumamit ng mga hard. May mga soft din kasi na charcoal. Pero this one kasi yung hard. So dudurugin lang natin siya. And pwede po yung durog na durog, pero ako mas gusto ko yung medyo lang, no? Hindi naman masyadong durog na durog. Yan. So dikdikin muna natin yan. And so ayan, ito na yung ating nagawa. Kita ko sa inyo kung gaano lang yan, ano. Hindi naman siya actually powder na powder. May natitira pa rin siyang mga yan, mga parang malalaking particles, ano. So parang ganito yan, oh. Kita ko sa inyo. Ganyan yung itsura niyan. And siguro pakita ko sa inyo ng malapitan para makita nyo. So ito na yung nadurog natin na charcoal na uling. Yan. Oh, kita nyo. Ganyan lang siya kalaki. Actually, pwede pa mas durugin. Pero ako kasi mas na a-achieve ko yung magandang plants kapag ganito, yung may mga buo-buo, ano. At malalaman nyo yung rason mamaya. Gagawa muna tayo ng maraming ganito. At yan, mamaya di-discuss natin yan, yung kahalagahan nitong uling kapag inilagay sa halaman, ano. Para malaman nyo kung ano yung reason kung bakit napapaganda niya yung mga plants. So ito pa yung ating nagawa. So ayan. Ayan, medyo marami-rami na to. And yan. Pwede na natin tong ilagay dun sa ating plants, no. Samahan nyo ko na i-apply ito dun sa mga halaman natin. Kasi
limang kutsara yung kailangan natin, 5 ganitong kutsara para sa isang pasong halaman. So tara, simulan natin. So i-apply ko to sa halaman ko, no, kasi ngayon tag-ulan, talagang mas kailangan to. Pansinin niyo tong ating Raven na yan, CC plants. Naging problema dyan, tingnan nyo, parang maaring napufungus to, no. So ang gagawin natin is lalagyan natin yung lupa niyan, kasi po importanteng malaman natin na ang mga charcoal, yan po ay mayroong properties na porous, no. Yan yung kanyang maganda sa kanya, kasi kapag halimbawa po na ito inilagay at hinalo nyo dun sa lupa, yan, so isang kutsara niyan, 2, yan, 3, 4, yan, 5, no. So ganyan po, ikakalat nyo lang siya, tapos inyo pong yan, i-cultivate yung lupa, maganda po kasi ang charcoal, dahil nga po sabi ko sa inyo, porous nga po siya. Pag sinabing porous, nakakatagos dyan yung tubig, no, at mas nagagawa niya pong buhaghag yung lupa. Kapag halimbawa pong ganyan yung properties ng inyong soil, talagang pong makakapasok dyan yung tubig, at the same time hindi kayo makakakomit ng overwatering, no. And kapag hindi kayo nag-overwater, at dahil po dyan, naiwasan natin yung fungus, no. Isa rin po dun sa properties ng mga charcoal, yung nakakalaban siya sa mga fungus, as fungicide po, parang yan yung mangyayari, magiging epekto dun sa paglalagay nyo sa kanyang halaman. So magsisilbi siyang fungicide sa inyong mga lupa, nang sa gayon po maiwasan yung nakita natin na kanina, yung mamasa-masa po dun sa mga stem, tapos sa mga roots niya na dyan nade-develop, no. So yan po, maganda. So maglagay kayo ng 5 kutsara po ng yan, uling, no, sa inyong plants. Saan pa ba pwedeng gamitin yan? Sa mga house plants din po, maganda po yan ilagay, sa inyong mga plants, lalo na po dun sa mga yan, pinapalaki pa lang natin, yung mga bagong propagate, yung mga tinusok natin cuttings, yung mga bagong nagde-develop pa lang ng roots. Bakit ba? Kasi po kapag naglagay po tayo talaga ng yan, ng uling dun sa ating lupa, nagsisilbi po siya, no, na tagapag-hold, no, ng mga nutrients, no. At talagang kapag halimbawang nandiyan yan at nakahalo, mananatili po dyan yung mga nutrients. So pag halimbawa po kasing nag-water tayo ng ating mga plants, no, nagdidilig tayo, ang tendency po kasi is lumalabas po yung mga nutrients, or nade-drain din kasabay ng pagde-drain ng tubig, maaari pong nalalaglag din po kasama ng ibang lupa, sa pamamagitan po ng mga nilalagay nating mga uling dun sa ating plants, yan po, nagsisilbi po siyang taga-hold nung nutrients. So ang mangyayari niyan, kapag na-hold po dyan at na-trap dyan yung mga nutrients, mas pakikinabangan po nung ating plants, So yung mga bagong propagate, bagong tanim, mas napapaganda niya po yung ating plants, no. Sa mga gulay din po, sa mga vegetable na tanim natin, kung gusto nating mas mamulaklak sila, yan, lagay din po natin yan, yung 5 kutsara ng uling, no. Sa panggitan po niyan, mas dadami po yung bulaklak ng ating mga tanim na gulay, tulad ng talong, kamatis, yan, at sile, no. At kapag dumami po yung mga bulaklak, mas marami rin po yung ibubunga niya, no. Dahil po dun sa taglay na properties ng charcoal,
yan, mas tumataba yung lupa na pinagtataniman, ano. At kapag mas mataba ang lupa, mas marami pong ibubunga. Isa sa mga dahilan ng paglago ng aking mga houseplants ay ang paglalagay din po ng charcoal, ano. Kasi once in a while po, kapag halimbawang nakikisa ko na talagang yung ating lupa bumababa na, tapos old soil na siya, ang tendency po kasi pag old soil na po yung inyong mga lupa, nawawala na po yan ng sustansya, no. Kumbaga nagamit na nung plants, no, yung kanyang sustansya, na sa pagtagal at pagdaloy ng panahon talaga naman pong yan po yung ginagamit ng ating mga halaman. Para mapalitan po siya ay kailangan po nating maglagay ng yan, uling, no, at para mapanatili yung sustansya. Maglagay po kayo nito lalo na doon sa mga bumababang lupa. Yan, pwede nyo pong ilagay yan, ano, para mapanatili nyo pong madami yung suloy, no, ng inyong mga halaman, at tuloy-tuloy po yung paglago nila, mas magiging makapal at maganda yung mga dahon ng inyong mga halaman. Actually, pwede rin po itong ating yan, hindi na yan, na-spray at sprinkle dun sa mga dahon, ano. At yan, matataboy niya po yung mga peste na pumupunta naman po dun sa ating mga halaman. So, pwede po kayo niyan magbudbod yan ng uling dun sa inyong mga plants, ano, kapag halimbawa pong gusto nyo buksa o maitaboy yung mga peste at insekto na pumupunta sa inyong mga halaman. Karaniwan po yung mga nilalagyan ko rin nitong ating uling ay yung ating mga succulents, ano. Dahil po ang mga succulents, alam naman natin talaga na ito po ayaw na ayaw ng masyadong matubig, ano. Sa pagitan po ng paglalagay ng 5 kutsara dun sa kanilang mga pots, yan, mas napapanatili pong mas mabilis yung pagdaloy ng tubig. So, maging po sa mga mabubulaklak nating halaman, ano, kapag feeling po natin talagang yan, medyo dull siya or hindi nagtutuloy-tuloy yung mga buko, no, ng mga rose natin or anumang bulaklaking halaman, pwede po kayong maglagay niyan, ano, ng 5 kutsara din po ng yan, ng ating uling dun po sa ating mga pots, ano, para po mapanatili yung bulaklak nila. At the same time, kapag halimbawa pong nagbuko siya, tutuloy, no, masigurado nating tumutuloy mga bulaklak. Kung halimbawa naman po na mo problema kayo dun sa inyong mga lupa, no, i-uproot nyo po yung inyong plants. Katulad nito, parang feeling ko hindi mag-grows, tapos yan, nagkakaroon pa ng mga paglambot. Ina-uproot ko muna siya, tapos kine-check ko, no, yung lupa nito. Kung napansin ko na sa tingin ko nag-stack na po yung tubig, kasi kapag itong lupa po tumagal, ang nangyayari po niyan, makukompress, no. At kapag laging tuyo yung lupa, ang nagiging problema natin is parang nagiging bato, no, o tumitigas siya. Yan, at nakukompress siya, wala nang daanan ng hangin, wala nang daanan ng tubig. So, ang tendency, mabababad yung ating mga plants, ano. So, uproot nyo lang po yan. Tapos, kuha kayo nito, 5. Yan. So, ganyan lang po. Haluin nyo hanggang doon sa pinakailalim po, ano, para maging buhaghag po siya. Yan. Tapos, ikalat nyo po yung inilagay nyo, no, na uling. Yan, hanggang sa ilalim. Yan. Yan, gaganda na po yan. Yung inyong lupa, marirecondition na yan. Tapos tanim nyo po yung inyong in-uproot na plants, ano, para po gumanda sila uli. So kapag nagkakaganyan po yung dahon nyo, yung nagkakaroon ng parang sunog tapos brown sa mga gilid-gilid, maari pong may problema yan sa rooting system, ano. Kaya dapat din po lagyan nyo ng uling po yung inyong mga lupa, ano, para mapaganda. Kasi po yung mga halaman nito, sayang naman, ano, lalo na kung mayroong mga papalabas na bagong dahon, ano. Ang ganda-ganda pa naman nila, kung papangit lang po at magkakaroon ng ganyan, maaari pong
ang reason yan is yung kanyang ugat, ano. At marami pong reason din yung pagdilaw ng dahon, ano. Isa rin po sa reason yan yung lack of humidity, no. Kapag konti po yung humidity, maaari pong magkaganyan yung inyong mga dahon, ano. At isa po itong pinakauling natin sa components na maaaring mag-hold po nung moist, ano, sa isang plants. Kaya maganda rin po siya. Dahil hindi lang po nutrients o fertilizer yung pwede niyang i-hold, kundi po yung moist na maaaring makatulong dun sa ating mga plants. So, ayan po, magagawa nyo po yan sa paglalagay ng 5 kutsara po nitong ating uling dun sa kanyang old soil. So, yung 5 kutsara po, pwede na po sa isang paso ng halaman, ano. Pero kung halimbawa po, mas malaki po yung paso nyo, kailangan po, mas dagdagan nyo po, ano, yung ilalagay nyo pong kutsara, no. So, dadagdagan nyo, probably, maaaring doblehin, maging 10 kutsara, kung mas malaki po yung paso. Kasi po, mas malaki po yung lupa, mas kailangan niya po ng mas maraming uling, ano. So, tuwing kailan lang ba pwede itong gamitin? Gamitin nyo po ito every 2 weeks, ano. Bilang kayo ng 14 na araw, pwede nyo po siyang ulitin, ano. Pero kapag sa tingin nyo po ay mataba na po yung lupa at naggumanda na yung inyong halaman, maaari nyo muna po siyang itigil, ano, pagkatapos na po ng 6 months. So, depende po sa mga plants. Kung ang plants nyo po talagang lumago at gumanda na, mas matagal po yung pagitan ng paglalagay nitong mga uling, ano. Pero kung halimbawa po yung mga plants nyo is slow grower, pwede po yan every 14 days maglagay po kayo nitong ating 5 kutsara ng uling dun sa kanyang mga pinaka pot po, ano, o dun sa lupa isasama nyo po. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating video and I hope meron kayong natutunan na bagong idea, bagong garden ideas na maaari nyong magamit sa inyong mga halaman. And ayan, thank you so much sa inyong panonood, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating mga videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants, gardening tips, yan po, mag-subscribe na kayo dyan, ano. Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Echo Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye!